Hi guys! For today's vlog, gagawa tayo ng Spider-Man theme cake. Bali, si customer ko siya last year. Tapos, ang in-order niya sa akin last year is number cake. Number 2 para sa kanyang baby na 2 years old. Pero ngayon, umulit ulit siya. Siyempre, kapag ganun, nagustuhan niya yung unang order niya sa akin. So, this time, round cake naman na fondant cake. Moist chocolate cake ang flavor ng cake ng baby ni ma'am. Tapos, ang kanyang filling is chocolate ganache. Kung tatanungin ninyo kung paano ako gumawa ng chocolate ganache, bali ganito. Sa 1 kilo ng Van Houten dark chocolate compound, dalawang tig 250 ml ng all-purpose cream. All-purpose cream na any brand pwede. Tapos, ang gamit kong method is Bain Marie. Bain Marie kasi wala naman akong microwave oven. Bali, ganun lang, halo lang ng halo doon sa ating mixture hanggang sa matunaw yung ating chocolate compound. Kapag natunaw na, pwede na natin siyang hanguin. Tapos, i-rest ko lang siya overnight. Tapos, kinabukasan, pwede ko na siyang gamitin. Kasi kapag bagong gawa yung ating chocolate ganache, masyado siyang runny. Kaya mas maganda kapag nakapag-rest siya. Para sa akin yun na, ganun kasi yung proseso ng paggawa ko at paggamit ko sa chocolate ganache. So ito na nga pala yung ating cake. Bago ko siya i-cover ng fondant, nirest ko muna yan sa chiller hanggang sa mag-set yung aking nilagay na chocolate ganache. And then paneling method yung tawag sa ginamit kong paraan sa pag-cover ng aking cake. Bali, inuna ko yung top, tapos isinunod ko naman yung side ng cake. Tapos, tinatanggalan ko na siya ng sobra. Inuna ko sa labas, tapos saka ko inuka at tinanggalan ko ng sobra sa loob. Saka ko sila pinagdikit. O, diba? Ganyan lang yun, kasimple. Tapos, isusunod ko naman i-cover, syempre, yung ating pinaka-drum ng ating cake. Bali, pinahiran ko muna yan siya ng tubig, yung pinaka-cake drum natin, saka ko inilapat ng maigi ang ating fondant. Parang sa cake lang din, kailangan yung ating fondant lapat na lapat dun sa ating cake drum. Wala tayong dapat na makita na yung air bubbles. Ganun. And then, tatanggalan natin ng sobra dyan sa kanyang mga gilid-gilid. And then, dito naman yung skyline. Yan yung skyline na ilalagay ko sa side ng ating cake. Yan yung kanyang pinaka-design sa side ng cake. Bali, may nabibili naman na cutter niyan, kaso hindi ako bumili kasi hindi ko naman siya laging ginagamit. Carry ko namang magmano-mano, kaya hindi na ako bumili. Kasi marami akong gamit na hindi ko pa yung nagagamit. Kaya ngayon, hindi na ako yung bumibili ng bumibili. Basta kapag kaya ko siyang ihulma o kaya ko siyang ikat ng mano-mano, ganun na lang yung ginagawa ko. Pero kung gusto ninyong mapadali yung mga trabaho ninyo, edi pwede naman kayong bumili ng skyline na cutter. Marami yan sa orange. So, ganyan lang po ako magdikit. Bali, pinapahiran ko lang siya ng saktong pahid ng tubig, saka ko siya idinidikit na. Yun. Wag sobra para syempre hindi dumulas yung ating idinidikit na design dun sa ating side ng cake. So, ganyan lang yon, paulit-ulit yung ginagawa kong proseso hanggang sa matapos. And then, ito nga pala yung mga details ng toppers na nagawan ko na rin siya ng vlog. Search na lang ninyo sa aking mga videos. Dito tayo sa next video, maglalagay na tayo ng mga design at toppers ng ating cake. Bali, itong mga toppers na to, advance ko silang ginawa para syempre mas maganda silang ikabit at idikit sa ating cake. Kapag kasi advance na gagawa yung mga toppers, napapatuyo at napapatigas natin ng maigi. Para kapag nagkataon umulan, hindi siya yung magmo-moist ng bongga. Kaya kasi gaya ko, yung cake ko kasi bago ko ipa-pick up kay customer, nilalagay ko muna sa chiller overnight. At kapag inilalabas ko na sa chiller, yung cake, hindi siya yung nagmo-moist ng bonggang-bongga. Kaya kasi sanay ako na yung cake ko talagang nilalagay ko siya sa chiller bago pick up ng aking customer. At eto na nga yung finish look ng ating cake. O diba, ang bongga ng kanyang pagka-red. At syempre, thank you so much kay ma'am sa pag-ulit. Yun lang po for today's vlog. Thank you for watching.